Despite the non-provision of budget subsidy to PhilHealth this year, which we objected on, ayaw ko talaga na ma-zero kayo. Nag-oppose talaga ako dito at hindi nga po ako pumirma sa BICAM report. We call on PhilHealth to maximize their available unutilized excess funds. Kahit zero kayo sa subsidy mula sa gobyerno, gamitin nyo po yung tinatawag ninyong reserve funds or excess funds ninyo to deliver on these commitments to benefit every Filipino who is a member of PhilHealth. Alam niyo, marami, kindly explain po sa publiko, marami akong kakilala at kausap. Nangangamba, sir, paano na lang sa retirement namin? May asahan ba kami sa PhilHealth? Pag nagkasakit kami, matutulungan ba kami ng PhilHealth? Sabi ko sa kanila, babantayan po natin itong PhilHealth sa inyong mga pinangako. After all, PhilHealth funds must be used for health. Kaya nga po, PhilHealth. In this hearing, we will also discuss the updates on the payment of health emergency allowances to our healthcare workers. As promised, this committee will continue to be an avenue for our healthcare workers to air and address their concerns. Salamat, no? At finally, last year, na-release na po, last July, ang 27 billion mula sa DBM to DOH and to our healthcare workers, yung 27 billion. Ngayon, tatanungin na lang po natin kung nabayaran na ba lahat, kasi marami pa rin sumisigaw ng heya kahit saan ako pumunta. Baka along the way pala yung nasa proseso pa lang po sila ng pagbabayad. So antayin lang po natin. Importante rito yung assurance na 27 billion ay na-release na po at mababayaran po yung services rendered dahil pinagpawisan at pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Lastly, we will seek updates on the status of the strengthening of our healthcare facilities, which are essential in bringing medical services closer to the people. Naniniwala po ako that health is wealth at katumbas po ng buhay, katumbas po ng kalusugan ay buhay po ng bawat Pilipino. Sa PhilHealth naman po, gusto lang natin marinig ang inyong updates sa inyong ginawang reforma. Ano na ho bang plano ninyo sa 2025? At meron bang aasahan ng ating mga kababayan na tulong mula sa inyo at hindi ba kayo apektado with the zero subsidy from the national government? At yung commitment ninyo na expand yung benefit packages, increase case rates, at yung inyong, sana tumaas yung inyong enrollees at ng e-consulta program, dahil lahat naman po ng Pilipino ay membro po ng e-consulta. May mga pasilidad naman po ang DOH, andyan yung mga super health centers, mga hospitals na pwede ninyong gamitin para sa inyong e-consulta program. And then lastly, kumusta na rin po yung how about yung mga due ninyo sa mga hospitals para naman po makapag rin sila, makapag-serbisyo rin po ang ating mga hospitals na hindi po may pang ikot sila, dahil importante rito tuloy-tuloy po ang serbisyo ng ating mga hospitals. Salamat, no? Gusto nating unang marinig mula sa ating PhilHealth ang inyong update. Kumusta na ho inyong plano ngayong taong ito at inyong sa transfer of funds, nagamit na ho ba itong, magkano ho bang na-transfer totally for 2024, at yung naiwan ginamit nyo na ho ba, at ano na yung plano ninyo? Papakinggan ho namin kayo rito.